Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, sa umagang ito, aming naalala ang aming mga kaibigan na may mga dinaramdam na karamdaman. Lord, dalangin naming abutin mo ang kanilang mga katawan upang manumbalik ang kanilang mga lakas at sila ay gagaling sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Dalangin din namin ang aming mga kaibigan na nawawala ng mga mahal sa buhay dahil sila ay umuwi na sa iyong piling, Panginoon. Bigyan mo sila ng kaaliwan, Panginoon, ang mga naiwan upang sila, O Diyos, ay kanilang let go ang kanilang mga mahal sa buhay dahil ang lahat naman, Panginoon, ay patuloy na umuwi diyan sa iyong piling, Panginoon, sa iyong kaharian. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga nagtatrabaho sa mga kabukiran, ang mga magsasaka. Patuloy mong ingatan sila, O Diyos, at patuloy mo rin silang pagpalain sa lahat ng kanilang mga ginawa. Maging ang aming mga kaibigan na naroon sa mga karagatan, naghahanap buhay, nangingisda. Ingatan mo sila, O Diyos, sa laot ng karagatan. Huwag mong ipahintulot na sila, O Diyos, ay mapahamak sa kanilang paghahanap buhay dahil ito po'y para sa kanilang pamilya, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga leader ng aming bansa na sila ay patuloy mong ingatan. Bigyan mo sila ng makalangit na karunungan, Panginoon, upang hindi ang pansarili nilang kapakanan ang kanilang lagi nilang ginagawa, kung hindi para sa kapakanan ng mga tao, Panginoon, mga Pilipino na narito sa bansang Pilipinas. Gayon din po, O Diyos, dalangin namin ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, na mayroong mga kaguluhan, may karoong gera. Lord, ingatan mo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa lugar kung saan may gera, Panginoon. Gayon din po ang mga seaman na nagtatrabaho sa karagatan, O Lord. Patuloy mo din silang ingatan sa barko kung saan sila nagtatrabaho, O Diyos. Lord, patuloy naming inihiling sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, na naway makasumpong sila, Panginoon, ng trabaho upang magkaroon sila ng kanilang hanap buhay para mai-sustain sa kanilang sa kanilang pamilya, Panginoon, lalong-lalo na sa mga nag-aaral nilang mga anak. At tulungan mo sila, Panginoon, na makasumpong sila ng trabaho. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay pakikinig sa Diyos. Ayan. Paano tayo nakikinig sa Diyos, mga kaibigan? Based sa title ng lesson natin, merong dalawang katotohanan ang dapat nating isaalang-alang. Una, nagsasalita ang Diyos. Ayan, nagsasalita ang Diyos. Sa anong paraan na ang Diyos ay nagsasalita? Ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon. Ang pangalawa ay nakikinig tayo. Okay, nakikinig tayo. Paano natin mapapakinggan ang mga salita ng Diyos? Yan. Ito ang ngayon ang ating konteksto sa ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Layunin ng pag-aaralan na ito
na matulungan tayong maunawaan kung ano ang pangunahing paraan ng pakikipag-usap sa Diyos sa atin. Bilang mga Christians, mga kaibigan, dapat nating maunawaan kung ano ang kalooban niya. Mangyayari ito kung malalaman natin kung paano siya nakikipag-usap sa atin. Dahil diyan, titingnan natin ang Salmo 11. Yan. So ito ang tinuturo ng Salmo 11. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. So ang mga utos ng Panginoon ay malinaw na nagbibigay liwanag sa kaisipan. Creation. Tingnan natin ang creation. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng nilikha, di ba? Tingnan natin ang kanyang creation. So paano nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang nilikha? Salmo 19, 1-6. Anong mga salita ang ginamit dito upang ipakita na ang nilikha ay may sinasabi tungkol sa Diyos? Tingnan natin ang Salmo 19. Ipinapakita ng kalangitan, anong pinapakita ng kalangitan? Ang kadakilaan ng Diyos. Ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Tuwing umagay, sumisikat ang araw na parang bang lalaking bagong kasal na lumalabas sa bahay nila na may galak. Katulad din ng isang malalarong kampiyon sa takbuhan na nasasabik na tumakbo. Ito'y sumisikat sa silangan at ito'y lumulubog naman sa kanluran. At ang kanyang init, hindi natin mapagtataguan, mga kaibigan. So ano-ano ang ipinapahayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang nilikha? Mayroong nilikha ayon sa Roma 1. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil sa kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. So, ano ang mga nilikha ng Diyos ay nagpapakita na siya ang banal, no? Mga nilikha ng Diyos nagpapakita na siya ay banal, walang katulad at makapangyarihan, marunong at mabutit sagana sa pagbibigay. Tayo'y mga nilikha ng Diyos, mga kaibigan, ha? Tayo'y mga nilikha ng Diyos at nasa ilalim ng pamamahala niya. So tayo'y nasa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon. Kung titingnan mong mabuti, mga kaibigan, ang sinasabi sa awit, ano sa tingin mo ang reaksyon niya o tugon niya sa mga nilikha ng Diyos?
So ang pahayag ng Diyos sa kalikasan o tinatawag nating natural revelation ay nagpapakita sa lahat ng merong Diyos na dapat sambahin at walang maaring idahilan ang tao sa Diyos. So no excuse mga kaibigan. So dito makikita din natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, kanyang mga words, no, mga salita. So kung tayo po'y nagbabasa ng Biblia, malalaman natin kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa atin. So gaano man kaganda ang nilikha ng Diyos, hindi ito sapat upang ipahayag ang lahat ng nais ng Diyos kung ikukumpara sa mga salita niya na nakasulat sa Biblia. Ayon sa Salmo 19:7 hanggang 11, ang tinutukoy ni Haring David dito ay ang kautusan ng Diyos. Ang ibinigay niya kay Moses. Wala pang bagong tipan noong panahong ito, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng salita. At ang kanyang salita ay perpekto o ganap. So ano-ano pang mga katangian ang salita ng Diyos ang makikita natin sa verse 8 and 9. So ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubeli ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Bakit napakahalaga mga kaibigan ang salita ng Diyos, no? Bakit napakahalaga ang Biblia mga kaibigan, ang salita ng Diyos? Ano ang sinasabi? Ito'y nagdudulot ng mas malinaw at malalim na pagkakakilala sa Diyos. Ayon sa Kawikaan 2, verses 1-5. Anak, tanggapin at ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo at iniutos ko sa iyo. Pakinggan mo kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Pagsikapan mong magkaroon ng pangunawa na parang naghahanap ka ng pilak o anumang nakatagong kayamanan. Ito'y nagbibigay ng babala. No? Nagbibigay ng babala. Ito ang gabay natin upang makaiwas sa masama at sa kapahamakan sa mga susuway. Ayon sa Salmo 19:11, ang iyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na iyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Di ba? Ang mga utos ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng babala. So, ito'y nagdudulot ng gantimpala sa mga sumusunod. So, nagdudulot ito ng gantimpala para sa mga sumusunod kay Kristo. So, ang salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia ay ang ganap o perfect at pangunahing paraan ng kanyang direktang pakikipag-ugnayan, mga kaibigan, sa atin. Direkta. So, ngayon, ano naman ang response? So, ano ang tamang tugon sa mga sinasabi ng Diyos? Ayon sa Salmo 19:12 hanggang 14, makikita po natin kung meron kayong Biblia, pakibasa na lang. So ano ang naging tugon ni Haring David sa pahayag ng Diyos sa kanyang nilikha at sa kanyang salita? So walang taong pumupuna. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. So ayun po ang tugon ni Haring David sa pahayag
sa pahayag ng Diyos sa kanyang nilikha. No? So ano ang biblical na prinsipyong itinuturo sa Salmo 19? So nakikita natin ang biblical na prinsipyong itinuturo dito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, at kapamahalaan ng Diyos ay kitang-kita ng lahat sa pamagitan ng ipinapahayag ng Diyos sa kanyang nilikha o tinatawag nating natural revelation. Ang Biblia, mga kaibigan, o ang kasulatan ay ang hindi magkakamali at hindi mababaling salita ng Diyos. No, ito ay special revelation na nagpapahayag ng kanyang mga kautusan na dapat sundin ng tao at nagbibigay ng buhay sa sinumang tutupad sa kanyang mga salita. So ang nararapat na tugon ng tao dito, mga kaibigan, sa pahayag ng Diyos, sa kalikasan at sa Biblia ay ang mababang loob, no? Mababang loob na pagsisisi at pananampalataya. So ano ang itinuturo ng Bagong Tipan o New Testament tungkol dito? So sabi dito, bago umakyat si Jesus sa langit, no? Bago umakyat si Jesus sa langit, nangako siya sa pamagitan ng Espiritu ay ipapahayag sa mga apostol ang katotohanan tungkol sa kanilang nakita at narinig kay Kristo. So ito ay nasa Bagong Tipan. Ngayon, saan nanggaling ang kasulatan o Biblia? At ano ang implication nito sa pagbabasa natin sa Biblia? Ano ang layunin ng kasulatan? So ang layunin ng kasulatan, mga kaibigan, ito'y nagtuturo ng daan ang kaligtasan. No? Nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Itinuturo tayo nito tugon sa pangangailangan natin sa tagapagligtas. Ipinapakilala sa atin si Kristo at kung paano makipagkasundo sa Diyos. Ayon sa pangalawang Timoteo 3:14 hanggang 15, ngunit ikaw ay manatili sa mga bagay na iyong natutunan at sa mga bagay na nakakatiyak ka, sapagkat kilala mo kung kanino mo ito natutuhan. Mula nang ikaw ay sanggol pa lamang, alam mo na ang banal na mga kasulatan na makapagbibigay ng karunungan sa iyo, sa kaligtasan, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Naghahanda sa atin para sa paggawa ng mabuti. Kaya naman, napaka-practical ng aklat na ito na dapat nating pag-aralan. Lahat ng kasulatan ay isinusulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Itinuturo mo sa amin kung paano kami makikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Dahil ikaw, O Diyos, nagsasalita sa pamagitan ng mga nilikha mo, O Diyos, sa pamagitan ng iyong Biblia, ang kasulatan, upang kami, O Diyos, ay aming maunawaan at aming sundin ang lahat ng iyong mga salita, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon Diyos, salamat sa buhay na walang hanggan na patuloy mong ipagkaloob sa amin. Yun po ang pangako mo, Panginoon. Bago ka umakyat sa langit, babalik ka upang kami ay iyong kunin at dalhin sa iyong kaharian ang buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, sa umaga ito pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, kung anuman ang kanilang nararamdaman ngayon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na humipo sa kanilang mga katawan upang ito ay magkaroon ng kalakasan, Panginoon, kagalingan, o anuman ang kanilang
kinakaharap na mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Lord, ilayo mo sila, O Diyos. Tulungan mo sila na mawala ang mga pagsubok na ito, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ikaw ang aming sinasampalatayan na Diyos na siyang nagliligtas sa lahat ng tao dito sa buong sangkatauhan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesu Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.